my beloved Boss Mike Cervera. Manong panagutin si Vice President sa... Mga kababayan, dami talaga. Ito, iba rin ito, mga kababayan. Pasok. Sara Duterte sa mga reklamong technical malversation o pandarambong kaugnay ng paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa ilang kongresista, yan ay matapos aminin ng mga tauhan ng Vice Presidente na sumunod lamang siya o sila sa utos ng Vice Presidente kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pandarambong, mga kababayan. Naku, yari ka rito. Ito malupit, Sara. Pandarambong pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ha? Ilan na yung kaso? Nabilang nyo ba? Sino makakasagot kung ilan na yung kaso na tinalakay natin? Ito pinakamalupit. Pagnanakaw, pandarambong sa pera ng bayan. Tad-tad ng kaso. Sige, pasok. Ano yan? Ulit. Posible manong panagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong technical malversation o pandarambong kaugnay ng paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa ilang kongresista, yan ay matapos aminin ng mga tauhan ng Vice Presidente na sumunod lamang siya o sila sa utos ng Vice Presidente kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nako, walang bail yan. Oo, totoo, walang bail yan. Pandarambong. Paano kaya lulusutan ni Sara to? Tapos meron pang kaso. Ang pinakamabigat dito, yung isasampang kaso ng mga bakla. Mga sister, nasa likod nyo ko. Pag nag-rally kayo, sagot ko na yung tubig uli, Kung nag-rally sila, problema nila yung tubig na yan. Pag nag-rally tayo, hindi nyo problema yan. Dadalang ko kayo ng isang truck, At hindi lang basta-basta tubig yan. Hindi ice tubig. Kung hindi mineral water. Di ba? Sige, tuloy. Pandarambong ni Sara. Matatanda ang sinabi ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Duterte ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 billion pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica na siyang hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Bukod dito, inamin din ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na iniutos sa kanya ni Duterte na ibigay ang confidential funds kay Colonel Dennis Nolasco. Ako, mga kababayan, bakit hindi ba kayo nagtataka? Puro mga kernel yung pinag-aabutan nila. Hindi ba kayo nagtataka? Ang tinuturo nila puro kernel. Naku, Diyos ko po. Sige, tuloy. Ayon sa mga kongresista, dapat ay ang disbursing officer mismo ang nagbibigay ng confidential funds sa dapat paglana nito at hindi ng ibang personalidad. Sa huli, mga kababayan, may nagtatanong kung kailan ang rally natin. Abangan nyo. Kanina may tumawag sa akin, tinatanong ako kung ano ang gagawin. Sabi ko, sandali lang, mamayang gabi, magpupulong tayo. Kaya nga may tumawag, pagkatapos ng live ko, magpupulong kami. Pagpupulungan namin kung paano maisasakatuparan ang totoong rally. Ayan binigyan ko na kayo ng hint. Tuloy. It is a command responsibility at talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So, ayan mga kababayan, sa pagsunod sa mali, kapahamakan ang nakasaalang-alang. Ulitin ko lang mga kababayan. Sa pagsunod ng mali, kapakanan ng kaligtasan, kapakanan ang nasa nabubulol ako mga kababayan kasi iniisip ko na kung ano sasabihin ko sa entablado. Yan mga kababayan. Alam nyo kasi, sinaalang-alang nila. Yung alin? Yung kapakanan nila. Sumunod sila kay Sara kahit alam nila na itong si Sara ay plunderer. Paano ngayon yan? Damay-damay sila.
Si Sara may kasalanan yan. Ano magagawa ng tauhan? Diba? Kung hindi, sumunod na lang. Kaya nga yung ibang tauhan niya, alam nyo, umalis na dyan. Natakot sila. Nauna dyan yung kanyang advisor na si Michael Puwa. Nilayasan niya si Sara. Diba? Nagpagamit sa buhaya. Sabi nga dyan, diba? Tuloy. O sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. Correct! Yan ang problema. Sara, dapat akuin mo na lang tulad ng iyong ama. Diba? Dapat si Sara, total idol naman daw niya yung tatay niya, gayahin niya yung tatay niya, inaako lahat. Sara, akuin mo Akuin mo na. Tuloy. That could be malversation or worse, plunder. Kasi Plunderer. Plunder ang mga kababayan. Abangan nyo mga kababayan. Sa lahat ng gustong sumama, sa pagtitipon, tandaan nyo, hindi tayo gagawa ng masama. Ang aking suhestyon, magdadasal tayo ng taimtiman dahil kakampi naman natin ang katotohanan. Hindi tayo sisigaw ng kung ano-ano. Ang isisigaw lang natin, Lord, bahala ka na rito. Di ba? Sige, tuloy. Pasta po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Pog, yung ganun pala yun. Yung budget mga kababayan daw, pag ginamit nyo sa iba, malversation. Ang kaso dyan. Malversation. Ginamit mo sa iba, yari ka. Ibig sabihin, pambili Sara ng KFC, binili mo sa McDonald's. Yari na mga kababayan. So mga kababayan, abangan ninyo kung ano mangyayari sa pagpupulong. Yung mga kapatid ko, Sister Raka, mga bakla, sumama na kayo. Mag-prayer rally tayo. Ipagdasal natin ang bansang ito. Ipagdasal natin ang biktima ni Digunyo, mga kababayan. At ipakita ang puwersa na hindi tayo basta-basta. Tuloy. Magkakasunod na tinig din House Assistant Majority Leader Jefferson Kunggon, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, at House Committee on Good Government and Public Accountability Joel Chua. Yun! Huwag kayong mag-alala. Kung yung rally nila, Kung yung rally nila, kita nyo naman, merong mga hakot sila. Tayo hindi. Hindi tayo mag-hakot. Pumunta ang may gusto na sumusuporta kay Pangulo. Ipakita natin kung sino ang tunay na nagmamahal sa bayang ito. Di ba? Niisip ko baka dumami. Niisip ko baka sa Luneta o Liwasang Bonifacio. Basta tandaan nyo, ang tubig sagot ko. Para walang mauuhaw. Kahit yung mga dadalo na mga DDS doon. Sigurado yan may dadalo. Makikiosyoso. Ngayon, eto na. Nako. Mga kababayan, meron pa. Wait lang. Meron pa. Mensahe mo kay Sara Cordero. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon dahil mag-election na, mag-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang, magre-recess na ang Congress, mag-a-adjourn na. Dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, sigurado siya ay i-impeach. Sigurado. Pero sinabi niya dyan, sigurado magre-resign yan. Kaya tandaan nyo mga kababayan, eto na, si Gadon na yan. Si Gadon na nagsalita, nako,
patay ka na dyan. Sara, magkakatotoo na yung hula. Hula, Ninong, nung aking puting palaka. Oh, paano yan? So, ito naman ang rebat nila. Ha, mga kababayan? Oh, hindi lang yan, meron pa. Oh, ha? Meron pa pala. Meron pang isa. Nako, patay na rito si Sara. Grabe talaga. Ha, wala nang pupuntahan si Sara, mga kababayan. Vice Presidente, gusto maging presidente, malabo na yan. Tandaan nyo, mga kababayan, malabo na yan. Pasok. Ito sa pwesto, nakita nyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. May topak ka pala, Sara eh. O ano, Sara sabi ni Mayor Mayor Trillanes ng Caloocan yan. Ano, Sara, may topak ka pala eh. Sabagay, halata naman. Tuloy. Ito hindi to normal. Sir, Pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na. Sobra. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabi hinog na? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of... Ulitin ko lang. Pink pala ka pala. Kasi si Maharlika tumatawag pa. Laging binabanggit yung puting ahas niya. Alam niyo kung ano sabi ni Maharlika pag tawag niya? Sabi sa akin, "Friend, kamusta ka na?" "Eto, okay lang." Sabi ko naman, syempre, kakamustahin ko rin siya. "Friend, kamusta ka na?" Sabi niya, "Eto, yung puting ahas ko mukhang palpak." Sabi ko, yan ang sinasabi ko eh. Pagsabungin kaya natin yung ahas mo at yung pink palaka ko. Di ba? Wala na eh. Sabi pa niya, "Friend, si Saldi ko, dinimanda ko." Sabi ko, "Di ba sabi ko naman sa'yo, ayaw mo pa kasing huminto. Sabi ko naman, didimanda ka niyan." Di nagkatotoo. Alam mo lahat ng nangyayari dyan, nakakarating sa akin, no? Ayan, dinimanda ka ni Saldi ko. Dinamay pa yung asawa niya. O di doble-doble kaso mo. Paano mo ngayon lulusutan yan? Di ba? Sabi niya, "Friend, gawan mo naman ng paraan." Ano ako, presidente? Gagawan ko ng paraan yung kaso mo? Kakausapin ko si Mel Robles, Saldi ko, at saka si Poy. Hindi ko magagawa yon. Ang laki na ng gastos nila, no? Ang magandang gawin mo, Maharlika, mag-ipon ka ng maraming pera. Yung mga mga natatanggap mo, ipunin mo na. Kasi darating ang araw, magbabayad ka. Ayaw maniwala. Sabi ba naman, "Friend, itulay mo na lang ako." Pwede bang gawin mo yung ginawa mo kay Madam Ellie at kay Pebbles Talakera? Bakit sa kanila nagawa mo pero sa akin hindi? Teka muna. Hindi ko kaya yung mga ginawa mo. Iba sila sa isayo. Yung mga banat mo malabo. Paano yan? Hindi ko kaya yan. Sinubukan ko. Pero hindi ko kayang lumuhod para sa'yo. Di ba? Ay, wala. Papakaasi. Sige, tuloy. Ayan mga kababayan, hinog na raw. Hinog na ang impeachment labang kay Sara Duterte. Kaya kung ikukonekta nyo ang sabi ni Larry Gadon, nako, tumpak na tumpak.
magiging totoo yun. Dito lang. Of emergencies, no? Kaya imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Oo naman, nakakakilabot yan, Kinako Rivera. Nakakaano yan, Ma'am Jo? Nakakakilabot. Biruin nyo, pinahiya na kayo. Tapos, pinapalakpakan nyo. Buong bansa pinag-uusapan ang katarantaduhan ng Vice Presidente na yan. Tapos ngayon, gusto nyo pang gawing presidente. Anong klaseng pag-iisip yan? Anak ng tinapa naman. Dito lang. Diba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. Impeachment. Hinog na raw ang impeachment, ha? Remember, nung Duterte times, kinasuhan ng sedition si VP Lenny. Si Remedios Rosario. Huwag kang mag-alala, Remedios Rosario. Hindi na mangyayari yan. Dahil nag-iisip ako. Pero eto naman, nakita nyo naman si Pebbles at si Madam Ellie. Abay, brinini. Diba? Ang sarap maging kakampi. Talay. Kasi tingin nila, wala siyang iniintipong suit. Kailangan pa ba? Hindi ba kasuhan na lang siya ng sedition? Okay. Those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally. In fact, kinakasuhan na siya ngayon. Ang daming kaso. Oo, Senator. Mayor. Ang dami ng kaso. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Pasensya na. Yung presidente ng mga bobo, tangamangmang. Sabi ni Senator, ni Mayor ng Caloocan, may topak daw yung inyong sinusuportahan. Kung sa ganon, ay talagang mangmang kayo, no? Pero ninyo, hindi mo nyo magets na si Sara Duterte, may tama sa ulo. Tuloy. Nasaan na? Normal. Ito hindi ito normal. Pasensya na. Makabayin sa December sila ikaw kailan? Yung grupo ninyo, sir, kailan? Sabi ko nga sa inyo, abangan nyo na lang. Hindi natin alam. Baka kailangan nandito kami. Basta hindi katagalan ng antay nyo. Yun na lang. Hindi daw ka... Oy! Tinatanong kung kailan daw mai-impeach yan. Kailan sasampahan? Ilang tulog na lang. Tandaan nyo, medyo close kami niyan. Mga kababayan, tandaan nyo ha. Yung pagsasampa ng impeachment, abangan nyo. Maaring bukas, sa isang araw, maisampa na yan. Si Senator, hindi pa mabanggit pero tandaan nyo, sunod-sunod na yan. Tuloy. Sir, huli na lang. Yun, sabi ko nga, wag natin maliitin kasi any political crisis na mangyari, pwedeng i-take advantage yan. Kasi nangyari na yan. We saw that happen dun sa EDSA 2. Nagsimula ng maliit, walang pumapansin, kumpiyansa yung administrasyon, very popular, but after a few months, tanggal. So, kailangan magmatsyag. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte kasi malaking perwisyo ang ginagawa nito sa bayan. Malaking perwisyo ang ginagawa ng mga Duterte sa bayan. Magising na kayo. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Pero yung mga DDS, akala mo mga sinasabit-niban ng demonyo? Eto lang mga kababayan, pansinin nyo. Ang pagsasalita ng mga nagtatanggol kay Pangulo at sa mga nagtatanggol sa mga Duterte, malayong malayo. Napansin nyo ba? Iba sila magsalita. Mura ng mura. Diba?
Kaya eto, papakita ko. Sample, oh, mga kababayan. Sample lang, ha. Tignan nyo to. Saktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utangin na nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Tangin na ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan. Butik na yan. Kita nyo naman kung paano sila magtanggol. Aba, may pagbabanta pa, manang-mana kay Sara. Ulitin ko lang. Tignan nyo. Sabi rito, wag na wag ninyong sasaktan si BP. O ano magagawa mo ngayon? Tatad ng kasyo. Sino ba to? Dating nasa serbisyo. O, galit na galit. Gusto nang pumatay eh. Anak ng tinapa parang si Sara Duterte. O, ulit. Pasok. Wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Kita nyo, papatay, uubusin daw tayo. Ala, nakakatakot. Nakakatakot sila, oh. Agtigargarlatag ko. Agtigargarlatag ko. Nakakatakot. Tuta, si Kuya. Kuya, nakainom ka ba ng gamot mo? Tanong ko lang, putik na yan, bakit hindi ka pumunta ng EDSA? Doon maggaganyan ka. Sabihin mo lahat ang gusto mo. Murahin mo lahat sila. Okay yan. Diba? Grabe. Oh, sige, ulit. Eto na. Oh, eto, tandaan nyo. Sumusuporta kay Digunyo. At sumusuporta kay Sara na luka-luka. Sige, pasok! Wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Ala ka, papatayin kayong lahat. Papatayin kayong lahat ng taga-suporta ni Sara. Lagot na, mauubos na mga Pilipino. Lahat tayo. Kawawa naman, oh. Ay, grabe. Mga kababayan, ibang klase sila magbanta. Buhay ang kanilang pinagbabantaan. Paano yan? Pwede na tayo magpa-blatter sa barangay at presinto. Tulad ni Sara, di ba sabi niya nagpa-blatter? Sige. Yari ka ngayon. Wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Anak ko! Wag nyong sasaktan yung prinsesa. Yung prinsesa ng kadiliman na si Sara. Dahil yung mga demonyo tulad niyan, maghuhurumintado at papatay na. Kakatakot. Grabe. Ano? Oy! Yung kasama nyo, mga DDS, ganito ba yung pinagmamalaki nyo? Ganito kayo tuwan-tuwa? Sa ganitong pananaw at pananalita? Kung ganito lang yung susuportahan at hahangaan, inyo na yan. Isa pa. Wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin na yung lahat. Kita nyo. Grabe, no? Mga kababayan. Uubusin, papatayin. Lahat daw tayo kasama presidente. Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon pa lang,
Sinasabi ko, bago pa tayo malagutan, hanggang kamatayan, magsasama tayo. Kasama na kasama na tong mga nandito. Putik na yan mga kababayan. O, sige, tuloy. Subukan nyo kami ngayon. Ay, subukan nyo kami ngayon. Meron yatang pinagmamalaki. Ha? May pinagmamalaki to. Na ano? Pro-China to. Diba mga kababayan? Pro-China. Pinagmamalaki niya ba yung China? Ganun ba? Ang tapang ni Tatang, kala mo naman kayang-kaya. Ang tagal nang nagsisigaw pero hanggang ngayon wala pang nangyayari ah. So ano mangyayari, Tatang? Kung puro ka lang daldal, pumunta ka doon sa EDSA, samahan mo sila. Balita ko, tatatlo na lang. Kasama pa anino niyan? Tatlo? Kasama anino? Anak ng tinapa, paano nangyari yan? Ha, mga... Ay, grabe. Ibang klase mga DDS. May tama sa ulo. Oh. Pasok. Wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Oh, subukan daw. Subukan nyo. Ayun, dinimanda na, Tatang. Dinimanda na ng kabaklaan. Dinimanda na ng kapidisan. Dinimanda na pati ng mga, ng mga kung sino-sino dyan. Meron pang demanda sa Kongreso ng pandarambong ng pera ng bayan. Dinisbar na yan. May nasampa ng kaso. Paano na ito? Ano pa magagawa na itong bobo na to? Sa lahat ng nakita ko na retiradong naka-uniforme, eto pinaka-bobo. Oo. Sige nga, gawin mo nga. Diba? O, Nidas Vlog, thank you naman, humabol ka pa. O, sige, tuloy. Gago kayo. Gago ka rin. Grabe, no? O, sige, tuloy. Baka pag nakita mo si Presidente, bigla kang lumuhod at bigla mong isubo. O, sige, tuloy. Tangina ninyo. Ina mo rin. Ina mo rin. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Oh, tanga pala kayo eh. Ay, tanga pala kayo. Oh, tanga. Mga DDS, tanga. Sabi nito, oh. Hindi kumikilos. Oh, kumilos kayo. Mga DDS, ang tatanga nyo raw. Hindi nyo kaya mag-rally nang walang bayad. Oh, mag-rally na kayo ng walang bayad. Anak ng tinapa na yan, oh. Oh, ang tatanga nyo kasi. Dapat galing-galingan nyo. Nang sa ganun, maraming sumama sa inyo. Tignan nyo, pati... ang sinasabihin na ito, mga DDS siguro. O, sige, tuloy. Hindi, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. Sino ba to para turuan tayo? Ha? Kuya, magtutulog-tulog-tulog ka nga. Kasi sa sobrang paghanga mo kay Duterte, kung ano na naiisip mo. Matagal na tong nagpapansin. Nasa TikTok, Facebook, YouTube din ito. Kailangan ng atensyon para naman kumita kahit papano. Diba? Kaya ganyan. Nagwawala sa social media. All power emanates from the Filipino people. All power. Kaso nga, yung mga power ng people humahanga kay Pangulong Bongbong. Hindi mo ba magets yun? Hindi mo ba magets yun? Diyos ko po. Yun nga yung power ng mga tao. Ang suporta kay Pangulo. Yung suporta sa idol mo, malabo.
Malabo pa sa tinta ng pusit ni Sara Duterte. Anong sinasabi mong power? Paano nyo maipapanalo? Paano mo mapapatay yung tulad ko at tulad namin dito? Kung iilan lang kayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba? Pasok. Ano nyo? All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Tapos biglang nagtawag ng armed forces. Hoy, AFP! Kuyang, yung AFP na tinatawag mo, nagpakita na ng suporta kay Pangulo. So sino pa tinatawag mo? Walang sasama sa katarantaduhan nyo. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. Ay, last call. Putik na yung mga ko. Parang sinasabi, magmadali na kayo. Putik na yun. Sasampalin kita ng burat. Sa pa nga. Sasampalin kita ng burat. Tandaan nyo pagmumukha nito. Kasi pag napatalsik si Sara Duterte, babalikan natin to. Last call daw, may pa last call ka pa. PNP, AFP, nagbigay na ng suporta kay Pangulo. Wala ka nang magagawa, kahit sino ka pa. Si Sara, si Digong, nagsalita na. Baka nga, mauna pa sila. Mauna pa yung mga yan, makulong. Di ba? Diyos ko po. Tuloy mo na. No? At sa mga opisyal at mga tauhan, wag na wag. Hello? Nandiyan ka na ba? Antayin mo na lang ako. Nagla-live lang ako saglit. Ha? Sige. Sa yung maghahatid daw ng pera. Mga kababayan, bahala na kayo sa taong ito. Ako, may tawag sa akin, last call. Para kunin ko raw yung bayad ng binenta kong kondo. So, paano? Hanggang dito na lang. Mga kababayan, bahala na kayo dyan. Basta ako, solido kay Pangulo. Sana ganun din kayo. Muli, ako ang inyong lingkod. Magpapaalam na ako. Huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa darating ng pagtitipon nating mga gwapo at magaganda, tandaan nyo, sagot ko tubig nyo. Kung problema nila, sa atin, hindi natin po problemahin. Totoo. Kaya, sa mga sasama rito, magkita-kita tayo. Magsasalita tayo sa entablado. Babanggitin natin, sasabihin natin, lahat ng totoo. Muli, ako lang po ito, ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!